Okay, good morning. This is Pastor Roger Villanueva of Southeast Asia Christian College at vision casting po tayo para po sa ating second semester. At ang platform na ginagamit ko ngayon ay Zoom. Panood niyo ito sa inyong YouTube at ma-send ito sa inyong Google account o kaya sa ating Messenger. Nag-send na ako ng video sa inyo paano gumamit ng Google Classroom, no? Kasi nitong lately last year ay marami ang hindi naka-cope up doon sa ating Google Classroom at sa ating mga Google Meet. I strongly advise, no, lalo na sa atin na college kayo, hindi kayo mga high school, hindi kayo elementary. So you need to cope up doon sa platform natin. At tandaan ninyo na lalo-lalo na kayo mga fourth year, no? You need to innovate and reinvent yourself. At kailangan yung sumabay sa agos ng panahon ngayon. Kasi ito na talaga yung natin yung platform natin. So, ngayon magkakaroon tayo ng vision casting, taon-taon naman at every start ng semester ay binibigyan ko kayo ng konting overview, what is Christian education at ano yung pinaka-curriculum natin para ma-vision cast uli kayo kasi nakakalungkot isipin na parang binabaliwala natin lalo ngayon na naka-online tayo, ang hirap-hirap ng platform natin. Yung iba diyan ay katwiran na lang, may ministry ako, pastor ako, o may ginagawa ako kaya hindi ako nakaka-attend ng online class, hindi ako nakakapagpasa ng activity. As I said earlier, madami ko sinasabi sa inyo, no? Ang motto ko, mga kapatid, ay pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Ganoon lang po kasimple 'yon. Alam niyo mga kapatid, pare-pareho po tayong busy. Ako po ay pastor din. Ako din po ay may simbahan, pero nandito po ako sa Southeast nagtuturo. Meron din ako mga evangelical missions na ginagawa sa labas ng aking simbahan. Nag-aaral din po ako ng MAED ngayon. Pero di naman po sa pagmamataas at pagmamalaki sa inyo, naipasa ko po yung aking MAED ngayong semester at wala pong activity na hindi ko napasa. At ako, I can assure you na mas busy po ako sa inyo. So, wag niyo po akong kakatwiranan na kayo ay hindi nakapagpasa dahil may ministry. Alam ko naman na dapat nating unahin yung gawain ng Panginoon, but you ought also to remember and you ought also to have responsibility sa inyong eskwelahan o sa ating school. Kaya mga kapatid, magkakaibigan tayo and gusto ko kayong tulungan. Pero kung hindi po kayo makapagpasa ng academic requirements at hindi kayo mag-comply, hindi kayo magbabayad ng tuition fee, no? Hindi kayo magpapasa ng academic requirement ninyo, dededmahin niyo ako, sorry to say, na kahit magkaibigan po tayo, ay magpe-fail po kayo ngayong semester na ito. So, binigyan ko po kayo ng chance last December. Hindi po, alam niyo mga kapatid, hindi po kayo senior high, hindi po kayo junior high, college po kayo, no? So, you need to strive, no? Kung kami po mga teachers ninyo ay malaking discouragement namin na naka-ready kami sa klase tapos walang darating, dapat gano'n din kayo, no? So, ngayong umagang ito ay I hope and pray na by the end of this January, enrollment po tayo. By the end of January, maipasa niyo po, no? Binibigyan ko kayo hanggang ngayong katapusan ng January. Grace na naman 'yan. Noong December, binigyan ko kayo hanggang katapusan ng December. Ngayon, ini-extend ko na naman. Pinagbibigyan ko kayo, no? Na ipasa ninyo lahat ng mga academic requirements sa inyong mga professor, kay Dr. O, kay Dr. Kim, sa akin, kay Dr. Arindain, tsaka kay Dr. Mo. Now, kung hindi po kayo magko-comply, hindi ko kayo tatanggapin ngayong second semester. Kasi it's a little bit disappointing and insulting, no? Nakaka-insulto po mga kapatid na para bang gagraduate kayo na wala kayong alam. Anong mangyayari sa bansa natin kung kayo mismo mga college, hindi kayo marunong mag-advance or mag-innovate sa sarili ninyo at ang katwiran ninyo, itong platform na 'to ay hindi niyo kaya. Kung hindi niyo kaya, tumigil na kayo, 'di ba? Gano'n lang po kasimple 'yun. Kasi our country need teachers, professors na innovative. So kung hindi kayo makaka-cope up, problema niyo 'yan, hindi ko problema 'yan. Ngayon, tandaan ninyo kaya nga kayo nag-aaral to develop your ministry. Ngayon, kung dito pa lang sa pag-aaral ninyo hindi na kayo maka-cope up, paano pa kayo maka-cope up sa ministry?
No, wala po tayong samaan ng loob. I don't want to offend anybody. Pare-pareho tayong pastor. Pero ako mga kapatid, hindi ako marunong mag-computer, hindi ako marunong internet, pero nung platform na ito, pinag-aralan ko 'to. So gano'n din po kayo. So you need to, ayun nga sinasabi ko sa inyo, we need to innovate, we need to reinvent our ministry, 'no? Ako po naniniwala po ako sa biyaya, 'no? Binigyan ko na po kayo ng pagkakataon from December to January. And I hope and pray na makahabol kayo. Now, kung hindi po kayo makakahabol ay wala na po akong magagawa. Okay, so umpisahan po natin. Dadako po tayo sa ating lecture ngayon sa Christian Education. At the same time ay konting vision casting sa ating subject. No? Ayan. So, nung first semester at second semester ay nagtackle ako sa inyo about principle of learning at saka philosophy of Christian education. So bigyan ko lang kayo ngayon ng introduction sa ating subject ngayong second semester. At ang subject ko sa inyo ngayon ay guidance counseling at saka psychology of Christian education. At sa mga iba diyan ay sa pabats natin idadamay ko na rin ito. Okay, so I'd like to introduce una sa inyo lahat what we call transformative education. Kung kayo po ay pamilyar sa... Dali, nawala yung PowerPoint ko. Ayun, gumagalaw pala. Okay, kung kayo po ay pamilyar sa tinatawag nating counseling or guidance counseling at saka sa psychology, isa po sa mga tinatawag natin na approach, yung tinatawag nating humanistic approach. But I just want you to understand that humanism and transformative education is different. Yung holistic ministry na tinatawag natin ay hindi siya humanistic approach. Yung iba kasi, they view na yung humanism at saka yung holistic ministry ay humanism, iisa. Magkaiba po yan. Hindi po lahat ng gumagawa ng community development ay humanistic approach. So tandaan ninyo, yung doktrina natin or yung tinatawag nating curriculum natin, hindi tayo nagko-community development to change the community. We are just using the transformative education or the holistic ministry to reach out, to educate, to equip, to empower the community, but not really to totally change the community. Kasi tandaan ninyo, ang mundong pong ito ay hindi na natin mababago. It is destined to be destroyed. Pawasak talaga ito. Now, bakit tayo nagpo-program ng mga ganyan? Kaya tayo nagpo-program so that we can save souls and we can equip people for the work of the Lord, not necessarily to change the world. No? Naiintindihan po ninyo now. Ngayon, bigyan ko lamang po kayo ng transformative education at ano ba yung tinatawag nating holistic ministry. Ang Southeast Asia Christian College, we believe in a transformative education na Christian education. Hindi po tayo purely biblical lang. No? Kasi yung iba, pag sinabing Bible school, pag sinabing Christian school, pure Bible, puro Bible, puro Bible. No? We believe, of course, in the authority of the Scripture and the infallible truth ng Scripture at hindi natin mapasalubian yan. Pero tandaan po natin na ang tao is a tripartite being. Kung we have a God, it's a tripartite. Man is also a tripartite being. So man is not only spiritual, he is also physical and emotional. No? So, ganun po. So, hindi po dapat tayo biblical lang. Ang biblical lang, tinatamaan lang yan ay the physical side of the human soul. No? Pero tandaan ninyo, ang tao ay meron ding physical side, mental side, and emotional side. So kaya nga ang approach natin is holistic. Ang Southeast Asia Christian College at ang Bible School natin sa Pabas at saka itong Southeast is in the side of the transformative education, which is the holistic ministry. Kaya nga dito wala tayong dogmatic dogma, wala tayong mga doctrine na hawak lang natin. Madalas ang ginagawa natin sa mga pastor, sa mga college natin, nilalatag natin lahat ng doktrina, different views, and then we let the student or the learner or the pastor or the church worker to choose what kind of dogma or doctrine yung pwede niyang i-apply.
Hindi natin sinasabi na ito lang ang tama o Baptist lang ang tama, Catholic ang tama. No. Kasi pag nagkaganon tayo, hindi tayo holistic na katulad ng mga ibang school. Nandun tayo sa side na dogmatic, no? At hindi natin ina-apply yon kasi hindi yun ang paniniwala natin dito. So kaya minsan may mga pastors dito na nag-quit, hindi na tumutuloy kasi akala nila ay masyado tayong secular at humanism. Hindi po tayo humanism. You need to study the humanistic and holistic ministry. Magkaiba po yan. Okay, so to further understand itong transformative education, naituro ko na ito nakaraan. Kaya lang yun nga lang, parang bang minsan, sorry to say, pero nakakairita na, alam niyo mga kapatid, wag kayo ma-offend sa amin, Nung panahon ko, nung panahon namin, pag sinabing nag-aaral, aral po talaga. Maswerte nga kayo ngayon, meron na tayong internet eh. Sa isang click nyo lang, mahanap nyo yung mga meaning tsaka yung mga definition and terms kay Google. Sabi nga, nung panahon namin, ginugoogle po talaga yung pag-aaral. Kayo ngayon, ginugoogle nyo na lang. Diba? It is a sad reality na minsan alam niyo mga kapatid, yung mga nagpasa ng report sa akin ng mga copy-paste, tatapon ko po sa basurahan lahat yun. No? Hindi ko po tatanggapin yung mga ganong pinasa nyo sa akin. Napakababaw na, baka nga mamaya pag pinarecite ko sa inyo yung mga pinasa nyo, hindi nyo kayang sabihin sa akin. Guys, ayaw ko maka-insulto sa inyo. Hindi kayo senior high, hindi kayo high school na magpapasa kayo ng report ng reflection ninyo sa isang book na kinapi nyo sa isang libro o kaya kinapi nyo sa internet, di ba? Mahiya naman tayo sa sarili natin, college tayo. Di ba? Anong magiging future ng ministry ng mga simbahan ninyo kung ipapasa nyo sa akin o ipapasa nyo mga professor ninyo, copy-paste. Kaya karamihan ng mga churches ninyo, copy-paste din eh. Bakit? Nasanay kayo ng ganyan. I'm not bragging, hindi ko pinagmamayabang yung sarili ko sa pag-aaral. Pero there's a big difference between this generation at saka ng mga panahon namin. Noong panahon namin, pag may sinabi yung professor na pag-aralan mo, pupunta ka ng library, re-research ka. Kayo, di ba kayo nahiya sa sarili nyo, ika-copy-paste ninyo. Tapos you will call yourself pastor, you will call yourself a church worker. No? Shame on you. Masakit na salita, but it's the reality. Pag sinabi mag-aral kayo, mag-aral kayo. Ngayon, kung di nyo kaya, tumigil kayo. Ganun lang po kasimple yun eh. Huwag niyo kong katwiranan na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Napakadali lang po ng mga binibigay namin sa inyo. Bakit? Noong panahon namin, walang Google. No? Hahanapin mo yung libro, bibilin mo, i-research mo sa library. You don't have any idea gaano kahirap. No? Kayo, isang click na lang. Diba? Pag tinype nyo yung hinahanap ko, type nyo to. Ngayon, sige, may cellphone kayo, type nyo holistic ministry. O ibibigay ni Google yung sagot. Pero hindi nangangahulugan na binigay ni Google yung sagot, ika-copy-paste nyo, ilalagay nyo sa Word, papasa nyo sa akin. Wag naman ganun. Ilagay nyo naman yung isip nyo doon sa papel, kung anong pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Google. Diba? Kasi doon makikita kung alam nyo yung sinasabi nyo o hindi. Tandaan nyo mga kapatid, ganito lang yan eh. Ba't ba kayo nag-aaral? Para maparaos nyo yung grade, para mapatapos yung taon, o nag-aaral kayo para matuto? Huwag nyo intindihin yung grade, intindihin nyo yung lesson. Kasi yung grade, gusto nyo lahat kayo, bigyan ko kayo ng A eh. Lahat kayo, bigyan ko kayo ng 1 eh. Madali lang yun. Pero yung graduate kayo na wala kayo naintindihan, pagdating nyo sa ministry, di wala rin kayo naintindihan. Kaya karamihan ng mga churches ngayon, insulto tayo. Ano guys, I don't want to compare pero alam nyo yung mga pare, tingnan nyo sila magsalita. Ang gagaling nila magsalita. Tingnan nyo sila mag-English, tingnan nyo sila magtumayo. Tayo mga pastor, minsan mukha tayong tanga. Bakit? Simple lang yan eh. Sa pinag-aralan nyo. Diba? Kaya minsan parang ang liit ang tingin sa ating mga pastor. Sabi, may alam lang, pinabilal na suka, pastor na. Ito sa reality yun eh. Totoo yun eh. Kasi nakakalungkot isipin na tayo mga pastor, ayaw niyong i-develop yung sarili niyo. Hindi ko pinagmamayabang na mas may pinag-aralan ako sa inyo. Pero totoo yun mga kapatid. Diba? Sa Bible, bakit mas maraming sinulat si Pablo? May pinag-aralan siya eh. Si Moses. Diba? Tapos sasabihin natin mga pastor, di natin kailangan mag-aral. Tapos mainggit tayo sa mga pare, mainggit tayo sa mga simbahan, mainggit tayo sa mga iglesia. Malalaki yung mga simbahan nila. Simple lang eh. Diba? So, di ako galit napapaliwanag lang. Gusto ko lang kayong gisingin about this transformative education. Kasi, ano ba ibig sabihin ng transformative?
Di ba? Pagbabago. Hindi mo pwedeng ibigay yung bagay na wala ka. Tandaan ninyo yan. Saksak natin sa kokote natin yan. How can you give education kung wala kang edukasyon? Di ba? Minsan, gusto natin ng programa sa simbahan natin. Paano natin bibigay yun kung wala ka? Ganun lang po kasimple yun. Minsan, naiinggit tayo sa mga malalaki simbahan. Naiinggit tayo sa mga magaganda yung ministry. Anong meron sila? Di ba? So, pag-usapan natin yan. Sabi nga rito sa Ephesians chapter 4, verse 28, ang magnanakaw ay huwag ng magnakaw. Sa halip, siya ay magtrabaho at gamitin ang kanyang kamay upang maitulong sa may pangangailangan. Now, hindi ko sinasabi na magnanakaw kayo. Kaya lang, ang gustong ipahiwatig ng verse dito, ibig sabihin yung transformation from thief to worker. So from your old person to a new person. Diba sabi nga ni Zulueta, yung author ng Foundation of Education dito sa Pilipinas, sabi niya, education is change for the better. So you cannot say that there is an education kung walang change for the better. Ibig sabihin, ang edukasyon, ibig sabihin, may pagbabago para sa kauunlad. Diba? Kung ikaw wala kang desire magbago, kung ikaw wala kang desire magunlad, you are not an educated person. Education is not about grade, it's not about title. Diba? Hindi nakukuha yun. Kasi meron mga tituladong tao na walang alam. Meron mga tituladong tao na matataas ang grade na walang alam. So, change for the better. Ang tunay na edukasyon is maging advocacy mo yung pagbabago. Pagbabago on oneself, pagbabago on the community. Diba? Yun ang tinatawag nating change. Okay, next. Anong sabi dito sa 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man be in Christ, he is a new. No? So makikita nyo, 2 beses binanggit yung new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Diba? So ang sino man daw na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang kanyang dating pagkatao, siya ay pawang bago na. Diba? So yun yung tinatawag na education. It is a change. Hindi pwedeng sabihin mo na natuto ka sa Bible, natuto ka sa religion, natuto ka academic, na walang nagbago sa'yo. No? Laging may pagbabago. Now, kung walang nagbabago, wala ka natututunan. Diba? Hindi ka pwedeng maging advocacy ng change, ng truth, kung walang pagbabago maging sa'yo. Mga kapatid, ang 2020 is a transitional year. So makikita natin yung malaking pagbabago ng taong 2020. Ang tanong, mamaya sa lesson natin sa innovation, mananatili ba tayo sa dati nating nakasanayan, or are we going to cope up with the changes na nangyayari sa paligid natin? Okay, so tuloy natin. Pag-aralan natin ngayon yung 4 dimensions of transformative learning and holistic ministry, o yung tinatawag natin na 4 na anggulo ng transformative learning. Ayan, nakikita po ba ninyo ito? Ito po ay isang caterpillar, no? Ang caterpillar po ay walang pakinabang, no? Peste. Walang ginawa yan kundi kumain at manira, no? Ang tawag diyan sa stage na yan is yung tinatawag natin na ano ba tawag doon? Nakalimutan ko tuloy. Consumer, no? Consuming stage. No? Wala siyang ambag sa kanyang environment. He's just there to consume. Yun ang trabaho niya. Diba? So, diyan makikita natin na yan yung first stage ng lahat ng tao. From infancy, no? At maaari yung iba, hindi naman infant, matanda na, pero consumer pa din. Diba? So, yan yung unang stage. So, ano yung unang dalawang stage? Makikita natin yung spiritual. So, ang unang dapat i-transform sa tao para maalis sa pagiging consumer, para maging maalis sa pagiging caterpillar. The first stage of dimension ng transformative learning is the spiritual. Hindi po natin kayang baguhin ang physical, hindi natin kayang baguhin ang soul, ang mind, ang mentality, ang emotion, kung hindi po natin sisimulan sa spiritual. Diyan po papasok yung biblical transformation o yung tinatawag natin biblical counseling. Diba? Spiritual. So we need to change first the inner man, the inner being. Kaya nga yung psychology, psych in Greek means soul. Diba? Psych, soul, logy. Study of the soul, study of the inner man. Hindi lang po yan basta-basta study of human behavior.
Ang psychology is study of the inner man, the inner soul, the inner being. No? Kasi ang tinitignan mo is not the outward behavior. No? Ang the very cause, no? Sabi nga ni Sigmund Freud, yung tip of the iceberg, yung nakikita natin is just the manifestation lang. Pero yung inner man na nasa loob, no? Yun yung inner soul. Ba? So yun ang dapat unang baguhin. And we believe that ang makakapagbago lang sa inner man is yung relasyon niya sa Panginoon. Hindi po yung edukasyon, hindi po yung society, hindi yung government. And based on my experience, ganun po ako. No? 19 years akong addict, no? Sa shabu. Labas-pasok ako ng kulungan, labas-pasok ako ng rehab. Yung nanay ko, hindi ako nabago. Yung rehab, no? Hindi ako nabago. Psychology, psychiatrist, caseload manager, judge, police, hindi ako nabago. Ang nakapagbago lang sa akin ay yung salita ng Diyos. At nung nagbago yung aking inner man, nagkaroon ako ng inner change, doon nagsimula yung journey, no, ng transformative education. Next is the psychological change, no? Change in understanding. After that, you change the inner man or the inner soul. Siyempre, pag nagbago na yung loob, nagbabago din yung mind. No? Susunod is the mind. Sabi nga, every battle starts in the mind. Diba? Lahat po ng labanan nagsisimula sa isip. Pag inisip mo na kaya mo, kaya mo. Pag inisip mo na hindi mo kaya, di mo kaya. Kaya yung iba dito sa inyo, hindi pa nagsisimula ang laban, talo na. Alam nyo sa sports kami, sa martial arts, ako po ay martial artist. Way back 1997 to year 2004 ay naglalaro ako. Ano? Sa tournament, ang unang kinukondisyon, mga kapatid, yung isip, hindi po yung katawan. Kasi the principle of martial arts, what your body can achieve, what your mind can conceive, your body can achieve. No? Doon po natin nakikita yung power of thought, power of the mind. No? And everybody starts in the mind. So kapag nabago na po yung tao, yung spiritual change niya, isusunod po natin yung kanyang psychological, yung kanyang mind. Magkaroon siya ng pagbabago ng change of understanding. May maunawaan niya. Kasi yung mind ang magdidikta saan? Sa physical. Diba? Pero hindi magdidikta yung mind kung hindi na bago yung inner soul. Naintindihan po ninyo? Kaya nga minsan sa education, sa principles of education, principles of learning, sa Christian education, inuuna nating maunawaan nila yung salita ng Diyos at saka yung tinatawag na relasyon nila sa Diyos bago natin pinaunawa yung doktrina. Ang mali natin mga pastor minsan, inuuna kagad natin yung doctrine pero hindi natin inuuna yung transformation ng tao. Listen to me. Tandaan nyo ito sasabihin ko sa inyo. Churches fail not because of wrong doctrine. Tandaan nyo yan. Churches fail not because of wrong doctrine, but wrong strategy and wrong relationship to people. Ang mga iglesia daw, o mga simbahan natin, o mga eskwelahan natin ay hindi babagsak dahil sa maling turo. Babagsak sila sa maling estratehiya at maling relasyon natin sa mga tao natin. So it starts with relationship with God and relationship with man. Doon hinahati yung 10 Commandments. And then, kapag nagkaroon ka ng magandang relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa mo, doon papasok yung change of understanding. Mas mauunawaan mo yung Diyos, mas mauunawaan mo yung kapwa mo, at mas maigagawa mo yung transformative education tsaka yung holistic ministry. Minsan na nangyayari, binubugbog natin yung mga tao natin ng katuruan, pero wala namang relasyon sa Diyos, walang relasyon sa kapwa. And by the end of the day, ano mangyayari? Babalik sila sa dati nilang buhay. Bakit? Kasi wala naman talagang inner change na nagbago. Diba? Naaralan lang sila, nadoktrinahan lang sila, pero di naman nila naintindihan kung ano yung ginagawa nila. So that is the approach of inner what we call transformative education. Okay, next. So pag na-inner change na sila, pag na-psychological na sila, dadako sila doon sa tinatawag nating metamorphosis, from caterpillar, magiging sila? Magiging pupa. Diba? And then from pupa stage, magkagiging sila? Paru-paro. Diba? So from consumer, naging producer. Yung paru-paro ay producer na yan. Ano yung producer?
Ang sinabing consumer, walang ginawa yan, to consume, pag-produce, may naiambag na siya. Ano ba naiambag ng paru-paro? Di ba siya ay instrument dun sa tinatawag nating, what we call that, pollination. Di ba? So from consumer, kumakain ng halaman, ngayon producer, siya na nagpo-produce ng halaman. Di ba? Sa pamamagitan ng pollination. Nakikita ninyo? Yun yung transformative. At yun ang dapat maging goal natin. Na dapat yung mga estudyante natin, ng mga consumer, maging producer. Tayo, na dating consumer, maging producer. Yun yung transformative education. Hindi yung basta magpa-graduate lang, hindi yung basta magbigay lang ng grade. No? Kailangan natin yung transformative learning. Now, ano yung stage 3? From inner man, the soul, o spiritual, from psychological, the mind. Susunod, yung tinatawag natin convictional, emotional, revision of belief. Diba? So kapag nabago na yung kanyang kaluluwa, nabago na yung kanyang isip, susunod na yung kanyang yung emosyon. Diba? Mahalaga ba yung emotion? Mahalaga. Sabi nga, yung passion sa ginagawa mo ay mahalaga. Kasi kung wala kang passion sa ginagawa mo, hindi ka convicted, mahirap gumawa. So, kaya mo ginagawa yon kasi you believe in yourself, you believe in what you are doing, you are putting your whole body, mind, and soul doon sa ginagawa mo. And panghuli is yung tinatawag nating behavioral or change of action. No? So, yun na, physical na, gagawin mo na. No? So, yun yung 4 na stage. So, from change of the inner man, change of mind, change of belief, and change of action. No? So doon natin makikita yung tinatawag natin na transformative learning and holistic ministry. At yun nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, no? That life is a series of changes. Diba? Change is inevitable. Hindi natin may iwasan yan. If we don't want to change, the world around us will change. Kusang magbabago yung mundo. Kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo, may iwanan ka. I just like to say na maraming mga school ngayon, maraming mga churches ngayon na nagsara. Bakit? Are we going to blame it with the pandemic? No. Simple lang. Because hindi sila nakapag-cope up sa change. Diba? Ganun lang yun. It is not the fault of the pandemic. It is the fault of those churches and school. Kasi kung nakahabol sila sa pagbabago, hindi sana sila sarado. Diba? So, yun ang sinasabi ko sa inyo. So, transformative learning. So, we need to educate, we need to transform people, nang sa ganon ay may pagpatuloy natin yung ating ministry. Okay? So, ayan. So, tandaan niyo yan, transformative. Now, in our second lesson, pag-usapan naman natin ngayon yung tinatawag nating the Church Innovative Future in Evangelism. Ayan, dadako tayo ngayon sa philosophy. Sa DepEd ngayon, mula noong 2017, inintroduce yung anong tawag doon? Teaching or the 21st century learners, di ba? At noong 2019 ay 2020, 2019, inintroduce nila yung innovation, yung innovative. At alam na po ng DepEd talaga na from old traditional way of teaching, which is the face-to-face, at yung tinatawag natin na, naalala nyo yung mga teacher tayo noon, yung mga kartolina, Manila paper, ay magbabago po talaga tayo. So doon po talaga tayo pumunta. Diba? Pero ini-introduce na nga yung innovation. Ano po yung innovation? Ayan, yung computer, yung cellphone, yung internet. And kung mapapansin niyo mga kapatid, sa reality na yung mga churches, ngayon lang natin na-discover yung online platform kung hindi pa nagkaroon ng pandemic. Tama? Ngayon lang natin nakita. Ngayon lang natin na, pwede pala yung Facebook. Pwede pala yung Zoom sa worship service. Akala ko pang meeting lang. No? Kung nakakalungkot man, pero di natin nakita na kung noon pa sana natin yung ginamit,
baka mas malawak yung ministry natin. No? Pero di nyo po ba alam mga kapatid, na 2010 pa lang ay ini-introduce na namin yung online Bible School. No? Kaya nung panahon na yon ay hindi welcome ni Ched, hindi welcome ni Pabats yung ganong platform. No? Katulad yan ang sinasabi ko sa inyo, kung hindi pa nagkaroon ng pandemic, ay hindi mabubuksan itong platform na ito. Okay, so pag-aralan po natin yung Church Innovative Future in Evangelism. We ought to think always of the future. And if we are talking about the future, it speaks always about innovation. Tama? So, ang trabaho ng simbahan is to evangelize. Wala na tayong ibang dahilan. Kaya tayo nagko-community development, kaya tayo nagko-transformative education, holistic ministry is because of evangelism. Not to change the world, but to evangelize people. That is the very core mission of the church. Now, the question is, how are we going to innovate our future ng mga simbahan natin ngayon? Paano nga ba magko-cope up yung mga churches ngayon in this kind of innovation? So yun ang pag-uusapan natin ngayon. Sabi sa Daniel chapter 12, verse 4, sabi ng Bible, "But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end." This is a biblical prophecy, mga kapatid. Binibigay niya yung characteristic ng end of the world or ng end of times. Sabi rito, "Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased." At kung mapapansin nyo dyan sa verse na yan, it is a reality, many shall run to and fro. Hindi tayo bumabiyahe ngayon, physical, bumabiyahe din tayo ngayon through internet. Yan po yung tinatawag na run to and fro. Dati noon, inabutan nyo ba yung telegrama? Diba? Uwi, nanay, patay. Ganun lang yung telegrama noon. Mahal pa ng bayad noon. Ako, inabutan ko yung voice tape. Naalala nyo yung voice tape? Pag may kamag-anak ka sa abroad, magre-record ka ng boses mo sa tape, ipadadala mo sa mga mahal mo sa buhay para marinig ka nila. Pero hindi sila makapag-reply. That is what we call voice tape before. Telegram, sulat. Pero ngayon, mga kapatid, ang bilis na po mag-travel ng message ngayon ng communication. Kahit nasa ibang bansa, pwede kayo mag-video call, pwede ka mag-chat. Diba? So, yun po yung sinasabi ng Bible na many shall run to and fro. Run to and fro. The communication, the physical, ay napakadali na sa panahon na ito. And sabi ng Bible, knowledge shall be increased. Nang pumasok po ang year 2000, dumoble po ng 10 doble ang ating teknolohiya. Kung mapapansin po ninyo yung gamit na ito, this is a mobile phone. Andito na po yung radyo, nandito yung TV, nandito ang calculator, nandito ang relo, nandito ang camera, lahat na po nandito na. Kung kayo po ay kaedad ko, malamang inabutan ninyo yung camera na 36 shot, 'di ba? Ang hirap, 'di ba? I-picture ka, tapos may negative. Yung negative, i-develop mo, saka ka pala magkakaroon ng picture. Kaya naalala ko nung binata pa ako, nangungulekta ako ng litrato ng mga babae, no? Baka mapanood ni Ma'am Maluto, magulpi tayo. Kasi nung unang panahon, pag binigyan ka ng chicks ng litrato, ibig sabihin mahalaga ka dahil ang mahal ng picture. Diba? Pero ngayon, hindi na. Wala nang 36 ngat ngayon. Unlimited na kahit ilang picture ang i-take mo. Diba? Bakit? Because of this mobile phone. Diba? So, doon natin makikita that knowledge ay greatly increased. Now, ang tanong, kung ang mundong ito ay nagra-run to and fro at ang knowledge ay nag-i-increase, ang tanong, yung mga ministries ba natin, yung education ba natin bilang mga manggagawa ng Panginoon ay nag-i-increase? Diba? Ang tanong ngayon dyan sa atin ay anong ginagawa natin sa mga ministeryo natin to develop and to cope up with this kind of changes, no? Ayan, tingnan natin. Meron akong kwento rito. There are tens of thousands of mice have died at once in Northern Europe. Sa Europe daw, merong mga mice na libo-libo na namamatay. O kaya ang dahilan, why? Bakit kaya sila namamatay?
Sabi rito, in Northern Europe, there are mice called lemming. And once in a year, they jump off a cliff and die all at once. Itong mga daga daw na ito ay tumatalon sa bangin at sabay-sabay sila namamatay. Ano kaya yung reason bakit kaya sila namamatay? Kasi, originally, why these mice jump from a cliff? Yun nga, sabi ko, why? Sabi kasi, originally, mice live in group. Itong mga mice daw kasi na ito ay namumuhay sila in a pack, parang wolf, no? Groups, no? And sabi rito, the interesting thing is that they keep jumping off a cliff although they have no idea why they're doing it. Ito daw mga mice na ito ay nagtatalunan sa bangin kahit hindi nila alam. Kasi bakit? Nakikita kasi nila yung kasama nila tumatalon sa bangin. I'm just running because everybody is running, sabi ng mice. So kung mapapansin ninyo, gaya-gaya lang. Diba? Wala naman talaga silang direksyon. Nakita nila yung isa papunta ron, sunod sila. Diba? So ano yung lesson na makikita natin dito? Even if lemmings in front row notice danger, they can't stop jumping because lemming in back row keep pushing them. Dahil sumunod sila dun sa isa, kahit bangin na yung pupuntahan nila, hindi na sila makahinto kasi yung mga nasa likod nila, sumusunod din. So ano nangyayari? Namamatay sila lahat. In a very short term, siguro in a practical term, ang tawag dyan katangahan. No? So sabi rito, this is a famous story called the Lemming Dilemma. Ang tawag dyan sa Europe ay Lemming Dilemma. What is the meaning of the word Lemming Dilemma sa kanila? In example lang yung daga. No? Ibig sabihin ng Lemming Dilemma, following what others do aimlessly without a doubt. Ibig sabihin, yung Lemming Dilemma, ibig sabihin, ginagaya mo, sinusunod mo kahit hindi mo alam kung saan papunta o anong dahilan. Diba? At ganun din po, mga kapatid, yung ginagawa natin sa education. Ganun din po yung ginagawa natin sa ministry. Minsan, may mga ginagawa tayo na hindi naman natin alam kung bakit natin ginagawa. And that will be the greatest tragedy. No? Hindi mo alam bakit ka nag-aaral. Hindi mo alam kung bakit ka nagtatrabaho. Hindi mo alam bakit ka pastor. Basta't wala lang. Basta't ginagawa mo lang kasi ginagawa ng iba. That is what we call lemming dilemma. At nakakalungkot isipin na katulad ng lemming na yan, na hindi naman natin alam yung ginagawa, saan papunta yon? Sa bangin, sa kapahamakan. Diba? So, ang tanong, what does your life look like? Kamusta kaya yung buhay nyo? Kayo ba nag-aral dahil para lang magka-diploma? Kayo ba nag-aral dahil, syempre, requirement ng gobyerno? Kailangan ko mag-aral pag PRC. So, kailangan nating unawain. What does your life look like? Lemming dilemma ba yung buhay mo? O ano? Okay? So, dito, titingnan natin. May papakita ko sa inyo. What is innovation? So, dito nga natin pinapasok yung salitang innovation. What is innovation? So, innovation is introducing or using new ideas or method. Yung innovation daw ay makabagong ideya, makabagong pamamaraan. Now, I just want to clarify, I'm not introducing new doctrine. What I'm introducing is new method. Maraming mga pastor na bumabati ko sa akin na sabi nila, si Pastor Roger, he is introducing a new philosophy, a new doctrine. No. Tandaan niyo, ang doktrina, ang Biblia, hindi nagbabago. Ang nagbabago yung pamamaraan. At kaya ko kayong i-debate. Bigyan ko kayo ng sample. Yung Word of God, nung panahon na ang kausap ng mga Hudyo ay Hebrew. Hebrew ang ginamit niya. Nung ang naging language ng buong mundo ay Greek. Greek ang ginamit niya. Sa panahon natin ngayon, English ang pinaka-language ng buong mundo. Naging English ang Bible. At translated na nga yung Biblia sa iba't ibang pamamaraan. Now, ang tanong, nagbago ba ang Biblia? Hindi. Ano nagbago? Yung pamamaraan. So that is what we call innovation. Yung simbahan, yung doktrina, hindi nagbabago. Pero yung pamamaraan sa simbahan, kailangan magbago. Yun ang sinasabi natin. That is innovation. Sabi nga rito, having new ideas about something can be done.
Ito ay mga bagong idea o pamamaraan para magawa yung mga bagay. Clear, imaginative, productive, and effective method. That is innovation. Malinaw, imaginative, productive, and effective method. That is what we call innovation. Ayan. So, who are going to innovate? Ayan. So, we need to innovate leaders, teamwork, communication. We need to innovate progress. We need to organize innovation. We need to innovate our goals and management. Yan. Yan yung mga dapat nating innovate. Okay? So, patuloy tayo. Sabi nga, yung innovation is to think outside the box. Diba? Yung hindi tayo nakakulong sa ating lumang paniniwala o lumang estado, kung hindi ang innovation ay sa makabago at labas na pamamaraan. Huwag tayo maging sarado na para bang hindi natin i-welcome yung mga makabagong para ngayon, di ba? Maraming nagre-react ngayon sa online, no? Pero hindi natin alam niyo mga kapatid, na yung mga bata, ito na yung platform talaga nila eh. Diba? Ito yung, kailangan mag-isip tayo labas sa kahon na iba talaga yung kabataan na ngayon. Ito na sila. Yan yung language nila, yan yung lifestyle nila, cellphone. Hindi na natin maaalis ito sa kanila. So we need to think outside the box na, ito, demonic ito. No. May mga pastors, may mga churches na tinuturo nila that the mobile phone, the internet is demonic. Parang ganito lang yan eh, prinsipyo ng God, ng baril. Ang baril, masama, mabuti, depende sa may hawak. Nagets ninyo? Ang baril nakamamatay. Pero kung yan hawak ng pulis, it can save life. Pero kung hawak ng kriminal, di ba? Pwede siyang kumitil ng buhay. So, ganun ang technology. Ang technology, may dalawang side yan. The tinatawag nating what we call negative and positive. Ano ang tawag doon? Yung nawala sa isip ko. No, yung positive and negative side. O yung tinatawag natin na kalimutan ko, pakinabang at saka yung masamang epekto. Same with the technology sa panahon natin. Same with innovation. But, it doesn't mean na merong negative effect, hindi tayo mag-innovate. We really need to innovate because change is inevitable. Para masigit pa yung maliwanagan, ay gusto ko lang ipaliwanag to sa inyo. Ayan, ano? Who are we going to innovate? Our leaders, our individuals in our team. How are we going to innovate them? We need to instill imagination, involve and inspire, innovate our culture, attitude, mindset, values, belief, and norms, and behavior. So, kailangan talaga nating baguhin. Diba? Yung kultura, yung kaisipan, yung values. Bigyan ko lang kayo ng sample na kailangan nating innovate sa panahon ngayon. Bigyan ko kayo ng sample. The separation of the church and state. Ako, I don't believe in the principle of the separation of the church and state. Kasi it's not biblical. Marami mga theologian that they are claiming that the separation of the church and state is biblical, but it is nowhere to be found in the scripture. Paano ko nasabi? Bigyan ko kayo ng sample. Si David, ano siya? Di ba hari siya? Makikita mo ba yung separation of church and state doon? Di ba? So, hindi applicable yun eh. No? Siguro separation of church and state in teachings, in education, in doctrine, but in community development ay hindi dapat. So, dapat mabago yung mindset na yun, na para bang inihiwalay natin yung simbahan sa gobyerno. Na para may sarili. Alam mo, dapat gawin ng simbahan, makipagtulungan. Hindi dapat kalabanin ng gobyerno na para bang laging inihiwalay. At ako mga kapatid, in my 10 years in my ministry, nakita ko na kailangan ng gobyerno ang simbahan at kailangan ng simbahan ang gobyerno. At tandaan ninyo, both them, ang pamilya, the smallest units of society, the government, and the church,
are instituted by God. Pare-parehong ginawa, tinayo ng Diyos yan eh. Diba? Sino ba ang unang nagbigay ng hari? Sino nagbigay ng authority sa tao? Diba si Lord kay Adan? Binigay niya yung kapamahalaan, that is governance. Diba? Yung pamilya. Sinong unang bumuo? Ang Diyos. Pero bakit ngayon pinihiwa-hiwalay natin yung institution na yan? Diba? God is not the author of confusion and division, but unity and love and sound mind. No? So, kailangan mabago yung mindset na yon. Okay, anyway, sa church administration nyo, kay Dr. Kim, matatakil yan, yung ano na yan, yung topic na yan. Tuloy tayo. Ayan. So, ano po itong nakikita ninyo? Yung nakikita po ninyo sa inyong monitor ngayon, ang tawag po dyan ay 3D printing o 3D printer. Ang 3D printer po ay lumabas way back 2017, pero ngayon 2020-21 at 2021 ay ilalunch po siya. No? Ang 3D printer po ang isa sa mga pinaka-innovation sa 2020. Marami pong pagbabago ang gagawin yan. At ano pang epekto nito? Pakita ko lang sa inyo. Isa po sa mga ginagawa ng 3D printer, ito po. Ayan. Yung sapatos na nakikita ninyo ng Adidas ay gawa po ng 3D printing. Now, bakit ko tinuturo sa inyo to? Imagine niyo to ha. Kapag ang sapatos piniprint na, hindi na yung ginagawa sa pabrika, ano mangyayari? Maraming mawawalan ng trabaho. Lahat ng pabrika ng sapatos magsasara. Mawawalan ng trabaho ang mga gumagawa ng sapatos, mga nagdi-deliver ng sapatos. Bakit? Kasi sa mall, yung ilalagay na lang sa mall, printer. Itatype mo na lang sa computer kung anong size, kung anong kulay, ipiprint na lang yung sapatos. Nagigets ba niyo mga kapatid? That is innovation. Diba? So, sino mawawala ng trabaho? Mawawala ng trabaho ang sapatero, gumagawa ng sapatos. Mawawalan din ng trabaho yung mga nagdi-deliver ng sapatos. Bakit? Kasi hindi na i-deliver sa pabrika, papuntang mall ang sapatos. Bakit? May printer na sa mall eh. Naintindihan nyo? Now, kung hindi mag-e-innovate yung mga sapatero at saka yung mga delivery, mapag-iiwanan sila. So, they need to change. Ngayon pa lang. Parang nung pandemic, di ba nagsara yung mga restaurant, nabigla tayo. Kung hindi tayo mag-innovate, mapag-iiwanan tayo. Next. Ayan, nakikita nyo po ba yan? Ang tawag dyan ay drone. Isa sa mga high-tech na innovation sa panahon ng 21st century ay ang drones. Yung mga nakikita po ninyo ng mga Lalamove, nakikita ninyo ng mga delivery, yan po ay, ang tawag po dyan ay prototype ng Google Map. Ginagamit yung tao ngayon para mag-deliver, para ma-scan lang ni Google yung map. Pero in the future, tatanggalin na po yung mga riders na yan. Ang ipapalit ay drone. Bakit papalit ang drone? Unang-una sa lahat, ang drone, hindi napapagod tulad ng tao. Diba? Pangalawa, ang drone, di maliligaw tulad ng tao. Pangatlo, ang drone walang sweldo, walang overtime, walang SS, walang PhilHealth. Diba? Pag yan na aksidente, mawangga, sira, walang pampa-hospital. Pang-apat, bakit mas effective ang drone kaysa sa tao? Hindi niya nanakawin yung parcel niya. Katulad ng ginagawa ng mga Lalamove at saka ng Shopee. Pag order mo, bato yung laman. Yan, yung drone, hindi magnanakaw yan. Drone yan. So nakikita nyo, yung innovation. Now, kung hindi mag-e-innovate yung mga delivery courier, mawawalan sila ng trabaho. Naintindihan nyo? Next. Ayan, nakikita nyo ba yan? Google Glass. Diba? Yung Google Glass na yan ay future ng cellphone. Ayan, nakikita nyo ba yung the evolution of the mobile phone? Okay, so makikita nyo yung mobile phone. Kita nyo pa paano nag-evolve from kudkuran ng yellow until flat screen. Amen? Diba? Now, makinig. Kilala nyo ba si Nokia? Si Nokia ang pinaka magandang cellphone. Pinakamabentang cellphone. No? Pero bakit nawala sa business si Nokia? Simple lang.
Kasi lumabas si Samsung. Inintroduce niya yung, yung Android phone. Inintroduce niya yung tinatawag nating touchscreen. Now, bakit bumagsak si Nokia? Kasi hindi siya nag-innovate. Hindi siya nagbago. Diba? Nanatili siya sa kanyang sitwasyon. So, bumagsak siya. Pero kung pag-aaralan nyo si iPhone o si Microsoft, si Macintosh, nung lumabas yung Microsoft, bumagsak. Pero anong ginawa niya? Anong ginawa ni Macintosh? Bumangon siya sa pamamagitan ng iPad. Yung iPad naging iPhone, naging iMac. So, anong ginawa ni Macintosh? Ni Apple? Nag-innovate siya. Diba? Ngayon, ang iMac o Macintosh ay pinakamahal na computer, pinakamahal na cellphone. Naka-cope up siya. Kasi bakit? Nag-innovate siya. Yung Nokia, din nag-innovate. Binili na siya ni Microsoft, pero hindi pa rin siya nakabangon. Bakit? Simple lang. It's because of innovation. Now, anong gusto kong iparating dito? Yan, yung social network, yung communication natin ngayon, ang laki na ng pinagbago. Ano nangyari? Simple lang. It's because of innovation. Anong gusto kong iparating dito, mga kapatid? Gusto kong iparating, mga kapatid, na kung hindi tayo magkakaroon ng innovation, hindi tayo magkakaroon ng mga programa, innovative program sa ministry, at kung mananatili tayo doon sa dating ministry natin, dati nating method, dati nating pamaraan, may tendency na maiwanan tayo. Kaya nga i-introduce natin yung Bible School, i-introduce natin yung ALS, i-introduce natin yung Sintokaykan. Kaya kayo nag-aaral dito ngayon, hindi para mag-aral ng theology, dahil alam ko naman na may theology na kayo. Nandito kayo para mag-aral ng mga practical ministry na magagamit ninyo sa simbahan ninyo. Kasi we ought to understand that God is an innovative God. Makikita natin dito, God is a creator. Ano ba ibig sabihin ng innovation? To create new, something new. He is always in the process of making something. All of His methods are new because He is a creator. Sabi nga, be futuristic. Visualize the future and forget the past. Itong tandaan nyo, ito maganda sa lahat ng sasabihin ko sa inyo. The most successful people are those who visualize the future. You remember the Wright brothers? Hindi pa lumilipad ang tao, but they already visualize that time will come, people will fly. At ano nangyari? Nagawa nga nila. Patay na sila, nagsasalita pa sila. Bakit? Because they think of innovation. Diba? So, ganun din tayo. Kung hindi tayo mag-iisip ng innovation sa ministry natin at mananatili tayo dun sa old method, old traditional ways na ginagawa natin sa school at saka sa mga simbahan natin, ay hindi tayo makakapagpatuloy. God's word never changes, but His method changes to reach us in every time. Diba? Okay, so ito po yung DepEd report natin, mga kapatid. At gusto kong ipakita sa inyo, latest po ito. So good news, ang Pilipino po, mga kapatid, lahat nakatapos ng grade 1. Palakpakan natin, 100% ng mga Pilipino nakatapos ng grade 1. Pagdating po ng grade 2, ito po yung mga dropout sa baba at ang mga nakatapos ay nasa taas. So kung lahat po ng Pilipino ay nakatapos ng grade 1, ito po nakakalungkot. Pagdating po ng grade 6, 34% ng mga Pilipino ay hindi nakatapos ng grade 6. 66% lang ng Pilipino ang nakatapos ng grade 6. Pagdating po sa 4th year high school, mas marami na po. 57 po ang hindi nakatapos at 43% lang ang nakatapos na Pilipino ng high school. Would you imagine that? 57%. Kalahati higit ng Pilipino hindi nakatapos ng high school. Diba? Now, pagdating sa college, 77% ang nakatapos o nakatungtong ng first year college. Ito po nakakalungkot na datos, mga kapatid. Sa college po, 86% ng Pilipino hindi nakatapos ng kolehiyo. Wow! 14% lang
ang nakatapos ng college. Tapos we are expecting to have innovation. We are expecting na yung economy natin mag-boom. I-expect natin na ang gobyerno, alam nyo, wala sa gobyerno ang diferensya. Ba? Kahit pa gawin ng gobyerno ang lahat ng programa, kung ganito yung datos ng education system natin, abay may malaki tayong problema. Imagine 86%, diba? Tulad ng sinuro ko sa inyo kanina sa transformative, 86% are consumers, 14% are producer. At makikita natin yan sa lifestyle natin. Tingnan nyo. Wala tayo mga pabrika ngayon sa Pilipinas. Anong marami tayo? Mall. Diba? Karamihan ng pera natin palabas. Pero wala tayong mga factory, wala tayong mga planta na ginagawa. Bakit? Kasi nga, ang Pilipino hindi educated. Tingnan nyo. Yung mga incheck, yung mga Amerikano, yung mga Koreano, pupunta rito para magnegosyo. Tama? Tayo, pumupunta tayo ng ibang bansa para magtrabaho. Anong diferensya? Hindi pa nag-iisip ang Pilipino ng entrepreneurship. Bakit? Hindi nga kasi tayo educated sa ganun. Nagigets nyo? So, we need to innovate. Diba? We need to innovate. We need to understand what is the importance of education in our ministry. What is the importance of education to our ministers? Diba? Alam niyo yung mga Koreano, marami akong kaibigan na Koreano. Ang Koreano, bago ipadala sa Pilipinas, kailangan may Masters of Divinity. Diba? Master of Divinity. Dito sa atin, anong tinapos ng mga pastor? Hindi ko iniinsulto, pero totoo ito Ma-open na kayo sa akin. Tricycle driver, pedicab. Now, hindi ko sinisisi yung kahirapan. Totoo yun Ako, bago rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nakapagtapos ako ng pag-aaral, nagpapastor ako, namamasada akong tricycle. Pero hindi ka dapat manatili sa ganun. We need to innovate. Kailangan magkaroon ng transformative education. Kasi kung ikaw hindi mo kayang i-innovate ang sarili mo, how can we innovate people? How can we innovate our community? How can we be agent of transformation kung walang transformation sa atin mismo? Naintindihan nyo? Di ba? Kaya kailangan nating i-develop yung sarili natin. Diba? Now, so dito tayo magtatapos ngayon. The Church Innovative Future. So anong dapat nating innovate? Number 1, character. Baguhin natin yung pagkatao natin. Baguhin natin yung ating mindset. Diba? Huwag natin sabihin, pastor lang ako. Mahirap lang ako. Lang. No. We need to change that mindset. We need to change that character. Dapat lagi mindset natin, kaya ko, gagawin ko to, this is my goal. Diba? Ako, mga kapatid, hindi ko alam kung ako nakita ko na yung calling ko sa buhay ko. Na talagang ang aking advocacy is education. Hindi ko sinasabi na sundan nyo yung aking path. Pero sabi ni Charles Spurgeon, if you sow a thought, you will reap an action. If you sow an action, you will reap a habit. If you sow a habit, you will reap a character. Ulitin ko para maintindihan niyo. If you sow a thought, you will reap an action. If you sow an action, you will reap a habit. If you sow a habit, you will reap a character. So yung character natin nagsisimula sa isip natin. Pag inisip mo, ginagawa mo. Pag ginawa mo, nakakasanayan mo. Kung nakasanayan mo, nagiging character mo. Alam nyo, masaktan na kayo sa akin na masaktan, pero kung bukang bibig nyo lagi hindi nyo kaya, yun ang isip nyo, that will be your action. At dahil ang action mo hindi mo kaya, that will be your habit. At kapag hindi kaya yung habit mo, that will be your character.
At kapag yan ang character mo, yan ang reflection mo sa community mo. And I hope you get my point. No? Hindi ko binabrag yung sarili ko na telling na mas magaling ako sa inyo. No. May mga kapalpakan din ako. Marami. And even in this school, marami akong kapalpakan. And even my ministry. No? Pero hindi ako tumigil. Hindi ako sumuko. At hindi nyo minsan marinig sa akin minsan na hindi ko kaya. Lalo pa nga ako nag-challenge pagka nakikita kong ano eh. No? So we need to change. We need to innovate our character. Baguhin natin. Kasi every battle starts in the mind. No? Tandaan niyo yung sinabi ko. Next, competency. Not only that we need to develop and innovate our character, we need to innovate our competency. What is competency? Skills. Alam nyo, mula nung pandemic hanggang ngayon, hindi po kami nawalan ng church service face-to-face. Hindi rin po kami nawalan ng online. Hindi po ako techie. Pero dinagdagan ko yung aking skills when it comes to technology. Bakit? We need always to develop our skills. Sabi nga ni Albert Einstein, the moment that you stop learning is the moment that you stop teaching. Hindi porke doctorate ka na, hindi porke masteral ka na, teacher ka na, professor ka na, titigil ka na to develop you. Alam nyo, araw-araw, may mga skills na dapat tayong i-develop. Tulad ngayon, diba? Yung skills ng online class na ito. Ang dami nating dapat i-develop sa skills na ito. So we need to innovate. We need to reinvent ourselves. We need to think outside the box. Kung hindi nyo kaya, magpaturo kayo. At yan ang ini-introduce natin dito. Ba? Kaya nga ini-encourage namin kayo mga pastors na mag-aral. Alam nyo, minsan, may mali eh. May mali sa ministry natin. Minsan, sugo tayo ng sugo. Parang nagpadala tayo sa sundalo na hindi nag-training, walang bala, walang baril. May mali sa atin eh. Hindi ko sinasabi na mas magaling sila. Tingnan niyo yung mga pare, mga kapatid. Ang pare, bago ilagay yan sa parokya, wag sana kayo ma-insulto pero prangkahan lang tayo mga kapatid. At ito ay pwede niyong gawing negative criticism or constructive criticism. Pero kung ma-open kayo, wala akong pakialam sa inyo. Bahala kayo sa buhay niyo. Pero this is reality. Ang pare, bago ilagay sa simbahan, mga kapatid, nag-aral yan ng 5 taon ng theology. Nag-aral yan ng practical ministry ng 5 years. So total of ilan? 10 years. Bago ilagay sa simbahan. Diba? Ibig sabihin, he is equipped. The minister is equipped for the ministry. The minister is educated for the ministry. Ang problema natin, mga kapatid, tayo mga evangelical, inuuna natin yung ministry, pero ayaw nating i-develop yung minister. Ayaw natin bigyan ng karakter, ayaw natin bigyan ng competency. At panguli, ano sabi ko? Credential. Tatlong siyan na dapat nating innovate. Karakter, competency, credential. Ang ministry po, mga kapatid, profesyon yan. Diba? Hindi yan papugian. Diba? Kailangan niya ng papel. Kailangan niya ng credential. Diba? Hindi ko sinasabi na mas mataas yung credential ng mga iglesia ni Cristo. Pero totoo. Diba? Mas mataas yung credential nila. Yung mga pari, mas mataas ang credential nila. Tayo. Minsan, hindi naman siya nang i-insulto ako. Pare-pareho naman tayong pastor. Pero, I hope that you catch the vision. Kaya tayo may ganitong programa. Is to innovate the character, the skills and competency, and the credential of our minister before we send them into the ministry. Yung ministry, tandaan nyo, nandyan lang yan. Diba? Nandyan lang yan. Kaya ano nangyayari? Now, hindi ko sinasabi na ang isang minister, pag walang character, competency, credential, hindi magiging matagumpay. That is another story.
Kasi meron naman mga minister na nagtagumpay kahit wala yung 3 C na yan. Kaya lang ano nangyari? Sugatan. Di ba? Kaya ang nangyayari, yung mga young people natin, yung mga tinitraining natin, ayaw magpastor. Bakit? Naghirap eh. Nakikita niya yung pastor niya, naghirap, kumakain ng panutya, kumakain ng mantika asin. Di ba? Bakit ako magpapastor? Di ba? Oh, yung mga iba, bakit gusto magpare? Bakit gusto maging minister? Nakikita niya eh. Nakikita niya yung si father, abay, naka-Fortuner. Si pastor, naka-BMW. Anong BMW? Buong maghapon, walk. Huh? Hindi ako galit mga kapatid, pero I'm just delivering my passion. Kung gusto talaga natin magtagal pa yung evangelical body dito sa Pilipinas, well, you need to innovate. We need to innovate. Kasi kung nagsara yung mga restaurant, nagsara yung mga mall sa panahon ng pandemic, mark my word, mas maraming simbahan na magsasara ngayon 2021 pag hindi tayo nag-innovate. Mas maraming pastor ang mawawalan ng miyembro, mas maraming pastor, mga school ang magsasara. Tandaan niyo yung sinabi ko. If we're not going to innovate our future, our character, our competence, and our credential, baka isa yung simbahan nyo na magsasara. So, sabi nga, dito tayo magtatapos. Passion without education will lead to frustration. Ulitin ko ha. Passion without education will lead to frustration. Kahit mahal na mahal mo yung ginagawa mo, kung wala ka namang innovation, wala kang character, wala kang competency, wala kang credential, in short, wala kang edukasyon, hindi mo alam yung ginagawa mo, mapuprostrate ka lang. Kaya ang dami mga pastor prostrate, sugatan. May mga pastor pa nga na nagpapakamatay. Bakit? Simple lang. Passion without education will lead to frustration. Ha? So, ganun lang mga kapatid. We need to innovate. We need to reinvent ourselves. So, I hope and pray na may natutunan kayo sa ating klase ngayong araw na ito. At simple overview and introduction ng Christian education na dapat nating implement, which is what we call holistic and transformative ministry. Kung may tanong kayo, mag-PM lang kayo at may time ako ay sasagutin ko kayo sa mga katanungan ninyo. Pero I strongly encourage each one of us to continue. No? Huwag kayong titigil. Meron pa nga ako narinig na pastor, titigil na daw siya dahil darating ang Panginoon. Church, listen to me. Student, listen to me. Hindi pa ako Kristiyano, narinig ko na yung pagdating ng Panginoon. Pastor na ako ngayon, hanggang ngayon narinig. Kung dumating ang Panginoon, hayaan mo siya. Diba? Basta importante ikaw, gumagawa ka. O ngayon, kung gusto mo, kung darating pa, mamundok ka. Diba? Doon, magtanim ka ng kamote. Sabi mo, darating na yung Panginoon. Alam nyo mga kapatid, yun nga ang problema. Our problem is our mindset. Okay, so yun naman po tayo ngayon. Manalangin tayo. At ipag-pray natin yung ating ministry. Dakilang Ama, pagpalang Diyos, patuloy ko pong dinalapit sa iyo ang mga enrollee for this 2020-2021 batch. Gabayan niyo po kami at ikaw po may taas sa aming buhay. Salamat po. Provisionan niyo po yung aming mga pangangailangan sa aming pag-aaral at sa aming ministeryo. At equip us, Lord, so that we become mightily involved and effective in your ministry. We glorify you. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.